Mula po dito sa ilalim natin goat house, mga ka-agri, binuhat na natin lahat ng ating mga goat manure papunta dun sa kabila. That is approximately mga 100 meters mula po dito sa bahay ng ating kambing papunta dun sa kabila, or kulang-kulang 100 meters. Binuhat natin lahat yung mga nakasako na nating goat manure. Yun ay more than half lang. Approximately bawat isa ay sa 25 to 30 kilos. 5 sako lang muna yung sinilid natin papunta dun sa kabila, kasi ngayong araw po ay maglalagay na naman tayo ng additional, hindi po yan bago, additional po na paglalagay ng goat manure sa last nating expansion area dyan sa kabila, sa ating sagingan talaga. Yan po, mula po dito ay kita niyo yung ating lakatan plantation din sa kabila. So yung ibang kambing natin dito ay binigyan na natin ng kumpay dito ng napier, at kanina yung mga dahon ng pilipil. Pag hindi kasi nabigyan ng maaga, mga pasaway itong mga meme, masyadong mapalambing. Yun po. At saka may dala-dala po tayong pambalot ng plastic sa bunga ng ating lakatan dyan. May mga ibang bunga pa dyan kasi na hindi na balot. Lagay muna natin itong ating automatic na gate, automatic talaga, gate lock. Yan po. So yung ating plastic dala-dala dito, lagay na lang muna natin yan dito sa may babalutin natin mamaya. Saging ito po. Dito lang muna yan. Ito yung ating taniman dito. At dito sa taas po yung ating pang-5 expansion. Yan po. Nandyan na yung ating mga sakong dinala dito. Kaya maaga pa ibasa na ng pawis yung likod natin. So yung gagawin po natin ay lalagyan po natin bawat puno ng mga 1 to 2 kilos lang, kasi kulang pag gawin kong 5 kilo. Hindi lahat malalagyan ng goat manure pag masyado kong damihan. Yung area dyan ay nalagyan na. Sabi ko nga, paubos na yung goat manure doon, hindi siguro malagyan lahat-lahat hanggang dulo sa dulo. Pero syempre continuous pa naman yung pagbibigay sa atin ng goat ng kanilang mga manure. Pasasaan pa at malagyan lahat yan. So higa po dito yung end area, mga nilagyan na natin. Yun po. Yung iba dyan hindi pa nalagyan, hindi pa ito, hindi pa. So yun po mga ka-agri, yun yung gagawin natin, yung extension, yung pagdugtong natin ng paglagay ng goat manure. Dito wala pa oh. Ayan, dito yung last. Meron na siya. Ay, dyan. Meron na rin po. Yan po. Pero hindi na yan natin mapapakita sa inyo. Kasi nga, hindi natin nadala yung tripod natin. Hindi na natin maipakita sa inyo na ginagawa natin yung pagbubuhos, paglalagay ng mga goat manure dyan. Pakita na lang natin sa inyo mamaya na nakaganyan na siya. Oh, yan. Nalagyan na. Yan po. Ito yung ating last dito na area na taniman. Marami na namang tubo ng panibagong mga damo-damo, mga vines. Oh, yan po. Marami yan. Ito ay mga approximately 2 kilo sobra. Pero yan ang muna nilalagay ko, at least 2 kilos para halos lahat malagyan. Kasi ang bilis lang naman malagyan ulit yan pag marami na naman dong goat manure. Lalagyan natin ulit yan panibago hanggang sa pangatlong paglagay. Pag meron lang goat manure. Lahat nang dyan sa ilalim po, lahat yan dyan, may mga goat manure na po lahat hanggang doon sa 4th expansion area. Pero dito sa 5th expansion natin, ito ay tingnan natin dito 1 week ago, nang may malakas na ulan noong Sunday 30th ng March. Ngayon ay April na, more than 1 week na naman walang ulan. So pag hindi pa umulan ng another 1 week ay magdidilig tayo dito ng mano-mano. Yun yung magiging activity nito after 1 week na naman pag hindi umulan, kasi mayroon pang konting moisture sa lupa, hindi pa yan masyadong mai-stress
Pero pag medyo dry na talaga, diligan na natin yan para hindi po mamamatay yung ating suckers. Para pagdating po ng rainy season ay hindi na po may bago na siyang rootstock sa ilalim. So yun, dugtungan na natin mga ka-agri pagkatapos na mailagay natin yan. So yun mga ka-agri, nilagay na natin lahat yung 5 sako mula po dyan hanggang po dyan nalagyan natin. So estimated natin pag may mga 5 sako pa ng gaya nung dinala natin kanina, maybe bukas magawa natin yon, ay talagang pwede nang maabot lahat doon sa dulo na malagyan lahat-lahat. Kung kaya pa ng mga natira nating goat manure doon mga ka-agri. So ito na po mga bagong nilagyan. Ganyan po itsura kasi binubuhos na lang natin ng direct at saka estimated lang natin yung paglalagay. At least 2 kilos bawat butas na ito na may tanim ng bagong suckers natin ng lakatan. Ano po, stress pa nga ng konti kasi 1 week pa lang siyang tinanim na basa pa yung lupa. Ngayon ay wala ng ulan, pero ito parang hindi na stress kasi yung iba kasi malaki yung pinsala sa corm, magkaka-stress siya. Pero pag mga maliliit lang yung pinsala sa corm, less na rin yung stress, kaya mabilis siyang makarecover. Ito yung mga area na wala pa po. Yan po, hanggang dyan sa dulo wala pa. So may mga 5 sako pa na gaya ng dinala natin kanina, ay malamang ay malagyan na lahat. So dito tayo sa ilalim nang may pakita natin sa inyo yung area natin dito. Nag-uumpisa na talang magbunga. Ito naman po ay babalutin na naman natin ito yan po, kaya kanina sabi ko sa inyo nagdala tayo ng pambalot na plastic na yan. So yun yung gagawin natin next pagkatapos yan. Lagay ko na muna dito yung sako sa ating exit area dito sa may tulay-tulay. Ito may kanal po kasi yan dyan. Kanal po, yan po. May konti pang tubig na dumudaloy dyan. Kinukuha natin na pang dilig dito sa taas. So hindi kaya ng mga water pump, maliit lang yung tubig. Pero siguro kung water sprayer pwede. Pag lagyan natin ng mga kunting hindi naman masyadong deep well, shallow well lang na makapag-imbak ng tubig, pwedeng madilig sana dito. Pero hindi na natin magagawa yon. Wala pa naman tayong power sprayer. Mga 1 month from now pwede na talaga mag-umpisa yung rainy season na naman. So kakayanin na ito ng ating saging. Baka naman umulan pa naman ngayong buwan ng Abril. Pag May kasi dito umuulan na rin, mga last days of May. Ito ay babalutin na rin natin, nakasagi sa sanga ito. So bawasan na lang natin yung sanga. Patama kasi ito po, binabawasan kasi nakatama sa bunga. Magbabalot na naman tayo dito ng bunga ng ating saging. Yung iba dito palabas na naman yung mga puso. Gaya po na palabas na, yan po. Ay dito yata papalabas na rin ba? Hindi pa, malapit ang lumabas. Lumabas na yata ito yung puso nito hindi lang makita sa dahon. So yan, ito maliit lang ito. Lumabas na. Ito maliit lang na puno kasi palagay ko parang water sucker ito nang itinanim, pero nagbunga pa. Pero expectation natin dyan hanggang 5 buwig, 5 hands lang yan. Pero ito ay mga malalaking puno, kaya po ito buti ito ng 7 hands yung commonly yung mga bunga nila dito mga ka-agri. Ito maliit rin ito, siguro mga 6 lang ito pag lumabas na talaga. Hindi naman natin talaga alam pag lumabas, sabi mo 6 lang yan, lumabas ay 7. Sabi mo minsan malaking puso, naku abuti ng 8 yan, ang lumabas 6 lang. Kung ano lang lalabas at saka gumanda yung bunga, yun lang yun, pasalamatan natin. Ganun lang talaga yun. So yun po mga ka-agri. Tingnan natin muna dito yung pinakaunang nagbunga kasi tingin ko medyo malulusog na. Yan po yung unang bunga niya yung unang bunga talaga dito nako, pag wala ka na ito 1 linggo, 2 linggo mula ngayon pwede nang ma-harvest bilis lang yan po. Pero hindi pa yan nabigat, mag-aanan pag
kulang sa number of days kahit na malaki na po siya. Nasa segunda na siya na sizes. Magiging primera pa yan. Bibigat pa yan masyado pag may mga isang buwan pa. So yun mga ka-agri, paunti-unti nang dumadami dito yung mga nababalot nating mga bunga. Kasi dito pag pumunta tayo dito na umaga araw-araw na makita nating marami nang nakabalot ng plastic na ko. Mga ka-agri, yun yung sinasabi ko sa inyo, parang ayaw mo nang umalis talaga dito. Yun po. Maraming salamat po. Pinakita natin sa inyo na dala tayo ng bagong goat manure sa ating expansion dyan sa taas. Gaya po itong una yung pangalawang lagay natin, pangatlong paglagay ng goat manure, hindi niya nauubos na. Yun po. Kasi yun, kahit mga pangalawang beses pa tayo maglagay dun, pwede pa. Kasi maliit pa. Pero ito yung unang tanim natin dito. Bawat puno po yan. Ito. Hindi man lang na yung goat manure sa dami. Kaya napakalaki ng puno niya. Pag hindi niya makain, pang ano na sa mga followers. Pag meron ng goat manure, sige yan lagay yan dito para kahit na mataba na yung lupa, maganda na yung lupa, mas pang tataba yung lupa. Sa agrikultura po kasi yung pinoculture natin ng gusto yung lupa, hindi yung tanim. Lupa po, lupa. Kasi pag mataba yung lupa, mataba yung tanim. Pag maganda yung lupa, maging maganda yung tanim. Yun po talaga. Maraming salamat po. Until here. God bless us all.